Hello guys, good day. Ngayon lang naman tayo ulit nakapag-vlog sa ating tutorial. Dahil sa mga hindi inasahang pangyayari. Ito pala guys ay isang Casio analog na relo. Mostly talaga ito yung mga makina ng Casio na original sa mga analog. Yan, kikita nyo. So kung may relo kayo na Casio original, yan yung makina niya. Ang iba may calendar, ang iba wala. Pero halos same lang sila sa mechanical, sa calendar lang nagkaiba. Problema pala nito ay lagi daw namamatay, stuck up, minsan umaandar, minsan hindi. So ang gagawin natin, papalitan ng battery tapos cleaning natin para malinisan baka sakali umandar ng matino. At linisin na rin natin tong mga hands niya, puro kalawang na. Ayan, sure na napasok na to ng tubig, binasa na to ng may-ari dahil luma na, mga gasket niya ay napasok na. Check lang natin yung pizza niya. Ayan, gumagana naman, pati yung araw, yung kalendar. So hindi na natin babaklasin yung calendar side sa calendar mechanism. Dito lang tayo sa mechanical. Kasi wala namang mga kalawang, wala namang problema, kaya naman niyang linisin sa ilalim sa ating gagamiting cleaning solution. Tanggalin muna natin ang battery tsaka yung mga tornilyo lahat at yun, para malinis natin. So kung nabuburing kayo sa panonood guys, makinig na lang kayo ng music. Pero naman tayong background music na maganda para sa mga my best friend na minamahal pero hindi nila naging jowa. Hehe. So tingnan nyo lang, panoorin nyo lang kung kasya yung relo ninyo, analog, ganyan yung makina. Sundan nyo lang yung ginawa ko, matutuntun nyo na yan yung paano baklasin yan. Ilagay natin sa lalagyan. Okay, hindi na natin isa-isahin, talagang ibagsak na natin. Okay, tanggalin na rin natin tong coil nya para mababa din natin, malinisan din natin. Okay lang naman linisan to, basta yung pang cleaning natin dito ay hindi thinner, nakakatunaw ng plastic coating ng mga wire. Ayun, dahan-dahan lang pagka nagtanggal nito, napaka-sensitive nito, mas maliit pa to sa mga buhok natin. Yan, pag may naputol dyan na isa, sigurado wala na. Yan yung tatanggalin pa rin natin yan, papakaikot sa magneto. Saka itong center wheel, yan tinuturo ko sa inyo, center wheel, saka yung seating lever, clutch wheel dyan, spring. Just hindi natin tatanggalin yan dahil malilinis pa rin naman yan. Ang iba tinatanggal yan kung meron talagang kailangang palitan o kaya may mga kalawang. Pero hindi na natin tatanggalin yan dahil kayang-kaya yan linisin ng ating cleaning solution. Ayan guys, siguraduhin na ang gamit ko pala dito ay ammoniated cleaning solution. Matapang siya masyado, kaya kailangan nyo mag-face mask para hindi nyo ma-absorb lahat ng amoy niya. Talagang matapang to. Sa ibang mga naglilinis ng relo o mga relohero, ang gamit nila ay fluid agad, rinsing solution kasi yung fluid. So pwedeng hindi malinis lahat kasi nga wala siyang components talaga na to clean sa mga residue, mga matitigas na dumi or kalawang. Itong ginagamit ko ay sabon talaga to. Ito talaga yung panglinis niya. So pansin nyo, bumubula siya sa gilid. Yan, may mga bubbles. Talagang pag binabad natin dyan ay kumikintab. Tapos banlawan natin ng fluid. Minsan gumagamit ako ng LNR, waterless. So tatlong stages, ammoniated, saka LNR, saka rinsing solution.
Minsan pang-apat pa, may pang-apat pa na banlaw. Okay, yung washer niya, tingnan nyo guys sa gilid, bumubula siya. Pero ibang mga watchmaker guys, fluid agad. Pag after fluid, wala na. Itong makina pala niya ay pinahuli natin kasi minsan natatanggal yung mga sulat dyan sa kalendar kasi nga matapang ang cleaning solution na to. Pag binabad mo ng matagal natatanggal, lagot tayo ngayon. Kaya ginawa natin, pinahuli natin siya para hindi siya mababad ng husto. Ayun na, banlawan na natin, gumamit ako ng fluid dyan pang banlaw para matanggal yung dumidikit na cleaning solution number 1 natin. Okay, ito na pang huli, linisin natin yung hands nya. Pag naglinis kayo nyan, gamit lang kayo ng pigwood. Sa akin ginamit ko dyan barbecue stick dahil sobrang tigas ng kalawang. Ayan, okay, so tapos na, natuyo na, pinatuyo ko na yan. Simbol na natin yan guys. Simbol na natin yan. Tingnan natin mamaya kung aandar nga. Okay. Pag kayo naglinis, gumamit kayo ng eye loupe or magnifying glass na may times 5 na zoom or times 10, depende sa hiyang sa mata nyo. Kasi pag hindi kayo gumamit, di nyo tingnan yung mga ngipin niya, baka magbaklas na naman kayo kung namamatay ulit yung relo. Kaya for sure, para sigurado tingnan, at kung may problema man, alam nyo na hindi galing sa train wheels, sa mga ngipin niya. So medyo tricky din ang na to, makina na to, pero isa to sa pinakamadaling i-assemble na makina. Unlike sa ibang mga makina like mga Swiss machine, Swiss Ronda, lahat na yung mga pinakamaliit na makina ng Swiss Ronda pang babae, which is 521 ang makina, minsan 516. Mas yun, mas masilan yun. Kailangan nyo doon ng isang sakong pasensya at kailangan yung kamay nyo ay hindi talaga pasmado. Okay, isa natin ibalik. Panoorin nyo na lang. Huwag kalimutang mag-subscribe, kahit mag-comment lang guys, mag-like. Kung hindi nyo gusto ang video na to, ipasa nyo na lang sa may gusto, sa mga gustong matuto. Ayan, alam ko naman na maraming mga magagaling dyan. Itong tutorial ko ay hindi para sa inyo na mga magagaling, para sa mga walang alam to na gustong matuto. Ayan, napakaliit kasi ng mga pivot nito or mga ihi, napakaliit lang at saka kunting pagkakamali mo lang napuputol yan. Kaya nga pag may mga customer guys na yung mga watchmaker or mga relohero, minamadali nila, minsan sasabihin nila, madali lang ba yan? Kasi uuwi na ako, sasakay na ako, may iwan na ako ng sasakyan. Naman, yun yung mga nakakainis dyan. Kasi ito yung pinaka-risky, na trabaho. Ang watchmaker. Pakahirap nito kung hindi ka skilled. As pa to kaysa mga cellphone na i-repair. Kaya pag nagpaayos kayo ng relo, like cleaning, wag madaliin. Give time to watchmaker na matapos ito ng maayos, Kasi kung magka-problema yung relo, sino yung sisisihin ninyo?
Eh yung nag-ayos rin naman, minsan sisisihin ninyo na hindi inayos pag-repair or niloko lang kayo. Eh yun pala, minamadali ninyo eh. Kaya hindi inayos, binigay agad sa inyo kahit hindi pa na-observe. Hindi pa nakita ang kondisyon kung maganda ba talaga. Yan yung problema minsan sa mga mahal nating customer. Huwag po ganon. Kailangan natin ng oras dyan na sapat para ma-troubleshoot. Okay, malapit nang matapos. Maglalagay na lang tayo ng battery. Itong battery na ilalagay ko is Seiko. Ayan, si Sarkin. Hindi po ako gumagamit ng ibang brand. Meron akong ibang brand guys na ginagamit na Japan, pero kung sakali lang na wala na talaga, Kulilat brand yung pinaka-common na brand. Ano ba yun? Maxil yata yun. Ang ginagamit ko guys ay Swiss made, tsaka itong Seiko. Okay, tingnan natin mamaya. So pwedeng hawakan yung makina basta meron kang finger sleeve para hindi naman maano yung mga fingerprint o bumalik yung dumi mismo galing sa kamay mo dun sa relo. So okay, functional naman yung calendar. Babalik na lang natin yung dial and mga hands. Madali lang ikabit yung dial. Meron naman yung dial post at may butas yan dun mismo sa washer. Shoot mo lang siya. So okay na. Ayan. Set lang natin yung calendar niya kung anong oras mag-change. So lagay natin na natin siya ng 3 o'clock. Yan, unahin natin yung hour hand niya. Lagi talagang mauuna yan, yung pinaka maiksi. Yan. So i-fit lang natin siya ng maigi sa kanyang hour well. Tapos ito namang minute hand, itutok lang natin siya sa 12 o'clock para saktong sakto lang. Ayun. Tapos nito guys, itong second hand. Ayan, di ba? Simple lang naman. Kayang-kaya namang sundan. Hindi naman masyadong complicated as long as meron kang gamit para dyan, no? Tweezer, screw, brush. Yan. Okay, so okay na, ibabalik na natin siya sa kanyang kahan, no? So linisin lang natin yung kahan niya para naman marami kasing dumi. Ayan, so ibabrush natin yan guys. Brush natin yan para maging malinis siya. Sasara na natin to. Nagamit tayo ng pressing tools kasi itong mga original na mga relo, mga snapback ay hindi kaya yan sa kamay-kamay lang, kamay lang, hindi kaya yan. Kaya kung sinubukan yung buksan at di na mabalik, dalhin nyo na lang sa watchmaker, ipabalik nyo na lang sa kanila. Yun nga lang, siguro may charge sila pero mura lang naman. Okay, hanggang dito na lang. Salamat!